So tayo pong lahat ay tumayo at samahan niyo akong buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Kawikaan. Salamat ngayong umagang ito sapagkat tayo po ay puno sa ating pananambahan at nawa ay mapuno din ang ating puso ng kagalakan at hamon sa umagang ito. In the book of Proverbs chapter 17, and let's read verse 20 down to verse 22. Proverbs chapter 17 verse 20 down to verse 22. Nandiyan na po ba? Say amen. Verse 20 says, "He that hath a froward heart findeth no good, and he that hath a perverse tongue falleth into mischief. He that begetteth a fool doeth it to his sorrow, and the father of a fool hath no joy." Verse 22, "A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, na higit na marunong, dakila at mapagpala sa lahat, sa araw pong ito, kami po ay nagpapasalamat sa unang linggo ng buwan ng Agosto. Salamat, Panginoon, sa inyo pong walang humpay na awa at biyaya sa aming buhay. Truly, if it's not by your mercy and grace, we are already consumed. Salamat sa kalakasan, sa buhay na siyang aming puhunan sa araw-araw. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nakagising, muling nasilayan ang araw, ang aming pamilya, at nabigyan ng pagkakataon na ipagpatuloy anuman ang mga pangarap pa namin sa buhay na ito. Kaya Lord, sa umaga pong ito ay kami ay lumalapit din sa inyo na hindi nyo lang pupunan ang aming mga material na pangangailangan, gayon din, Panginoon, ang pangangailangan ng aming kaluluwa. Salamat, Panginoon, sapagkat we cannot exhaust your word, na sa bawat linggo, lagi po kayong may nakalaan sa aming hamon, pagtatama, at comfort sa aming buhay. Lord, basbasan niyo po ang aming pananambahan. Lagi po namin sinasabi na sa maiksing oras ng aming pagsasama, nawa ito po, Panginoon, ay maging makabuluhan, at nawa, Panginoon, na hindi lang kami makarating sa presensya ng iglesyang ito, kundi marating namin yung presensya na kung saan ay naramdaman po namin ang pangungusap ng inyong mensahe. Basbasan niyo rin, Panginoon, ang pananambahan sa iba't ibang lokal na iglesia. Pagkalooban niyo po ng karunungan ang bawat mga ngaral, at bigyan niyo po, Panginoon, ng bukas na puso at isip ang bawat makikinig. Dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito that you may accomplish your divine plan, na kami po, Panginoon, ay lalabas na maaring sa buong linggong ito, kami po, Panginoon, ay na-drain, kami po, Panginoon, ay napagod, marami po kaming worries, na nawa ay kami ay masapatan at muling magkaroon ng kalakasan. Kaya Lord, hinihiling namin ang patuloy na pagkilos ng inyong banal na Espiritu. Bigyan niyo po kami ng tutok na atensyon. Dalangin namin na yamang kami naririto na rin lamang, kami ay makikinig, kami ay mag-focus sa inyong salita, at higit sa lahat, ay ito po ay aming nanamnamin at pakikinabangan sa aming pumbuhay. Bless you rin, Panginoon, mamaya ang aming fellowship, ang aming cell group. Nawa, Panginoon, ay maging kalakasan ng bawat isa. Muli, sa araw na ito, sa inyo ko po, Panginoon, pinagkakatiwala ang lahat. Gamitin niyo lang po, Panginoon, akong mouthpiece ng inyong salita, at pagpapala, Panginoon, sa bawat isa. Ang lahat pong ito ay aming dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Please be seated. The Anatomy of Happiness. This is our series of sermon number 5. Isa po ito sa pinakang mahabang series ng ating naging pag-aaral. Sapagkat sabi ko nga po ay may mga moments sa ating buhay na talagang may malungkot, may mga moment na masaya.
Pero sa panahon ngayon ay para bang ang bilis maglaho ng kaligayahan at para bang mas nagtatagal yung kalungkutan. So, tinatalakay natin yung mga bagay kung papaanong tayo ba ay mapapanatili yung kaligayahan anuman yung mga circumstances sa ating pumbuhay. Sapagkat tinuturo po ng Biblia na yung pong ating pong kaligayahan ay hindi lang bounded na mga bagay na kung saan external circumstances, but even sa ating pong buhay, itinuro po that happiness is a choice. So, pinag-aralan natin, happiness is a choice, happiness is creativity, na kung saan yung pong kaligayahan, may mga kaligayahang dumadating, pero may mga kaligayahan na ikaw din ang maglilikha at magpapasya sa iyong buhay. So, isa sa mga paraan upang maging maligaya ang tao ay yung word na acknowledgement. That is our point number 1, na dapat marunong kang kilalanin yung mga bagay na meron ka, yung mga bagay na ginagawa sa iyo ng Diyos. And then last week, we talk about contentment. Napaka-broad po ng topic na contentment, pero ang pinag-usapan natin yung bagay na contentment with regards to our companionship. Again, from the word contentment, ay ang keyword po dyan yung salitang content. Ano yung content ng buhay mo? So yung pagiging contentment po ay hindi nakabase sa mga bagay na hinihiling mo pa lang at pinapanalangin mo. Ito po ay nakabase sa kung ano ang meron ka at natitira ka. What is the content of your life, especially of your mind, na pwede mo pa rin ipagpasalamat upang maging masaya ka. At yung contentment ay maaaring nakatuon tayo sa mga material na bagay. At kung titingnan natin yung position, yung ating possession at power, maaaring ang content ng buhay natin ay salat at kokonti. Hindi sapat upang maging kontento at maging masaya tayo. Pero itinuro sa atin ng Diyos na merong natitirang content ang buhay mo na pwedeng maging dahilan upang ikaw ay manatiling masaya, and that is the gift of companionship. Na ikaw sa buhay mo, hindi ka wala, hindi ka laging sira, na meron at merong itinitira ang Diyos sa buhay mo upang maging paraan upang ikaw ay sumaya. At ang isa doon ay yung gift of companionship, the remaining content of your life. Nagpapasalamat tayo sa mga tao na kung saan nagiging bahagi ng ating buhay, na sila ang nagiging kasangkapan ng Diyos upang tayo ay maging maligaya. Na-illustrate ko nga sa inyo last time, di ba? Na minsan kahit nasa maganda kang lugar, pero kung wala kang kasama, hindi masaya. Na minsan kahit kumakain ka ng masarap, na minsan kahit naabot mo na yung iyong pangarap, pero kung wala kang kasama na i-enjoy yung mga bagay na yon, parang hindi rin masaya. Contrary, may mga pagkakataon naman na hindi man minsan ganun ang naabot mo, ang posisyon mo, ang kapangyarihan mo, pero may mga kasama ka sa buhay na nagpapasaya sa'yo, ibang kagalakan po yung binibigay po noon. Salamat na lang sapagkat yung pagiging contentment ay hindi lang po nakabase sa mga material na bagay, hindi lang nakabase sa lugar, hindi lang nakabase kung ano ang laman ng ref mo. Merong ibinagkaloob ang Panginoon. For human to be content, it is not good for man to be alone. I will give an helpmeet, suitable, good for him. Naging mas makabuluhan at kontento ang buhay ng tao. Hindi lang nung may kinakaing prutas si Eva at si Adan, hindi lamang nung may sakahan, hindi lamang nung nasa beach si Adan, nakita ng Diyos na ang isa sa pangangailangan ng tao upang maging masaya ay yung magkaroon siya ng companionship. And this companionship is not bounded to marriage. Yung mga taong malalapit sa buhay mo, masaya, mapalad kung may asawa ka, meron kang nakakasama sa pagtulog, may kumakamot ng likod mo, may nag-a-appreciate ng luto mo, may naghihintay sa'yo. Pero hindi lang naman asawa, meron kang anak, meron kang apo, meron kang kapatid. Sa katrabaho mo, may nakakausap ka. Sa classmate mo, may nakokopyahan ka. May nakakatabi ka.
Di ba? May nakakasama kapag uwi, ipagpasalamat natin sa Diyos kung sino man yung mga tao na ipinagkaloob ng Diyos. Huwag nating hanapin yung wala, blessing kung darating, pero God will not leave us empty, at isa doon yung gift of companionship. Kaya kung meron ka rin lang nakakasama at talagang hindi mo siya maitutulak sa iyong buhay, pakisamahan mo na upang maging masaya kayo. Sapagkat yan yung mga ipinagkaloob sa iyo ng Diyos upang maging masaya ka, the gift of contentment with regards to companionship. Diba? Sabi ko nga po, kahit anong saya mo, ang hirap din naman tumawang mag-isa. Masarap yung may kasama sa buhay. So unang bagay, ang kaligayahan hindi lang pinipili. Happiness is a choice. Happiness is creativity. Ginagawa din yan. Hindi after deciding, lilikha ka ng iyong paraan upang ikay maging masaya. Acknowledgement, contentment, and number 3. Okay? Ano kaya yung number 3 natin? Okay, meant din yung pahuli. Sino makakahula? Pangatlong bagay upang ang tao ay ma-maintain ang kaligayahan sa kanyang buhay. The word encouragement. The word encouragement. Sabi po sa Biblia, sa Acts chapter 20 verse 35, I have shewed you all things, how that so laboring you ought to support the weak. Encourage the weak. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Maraming misconception na minsan hindi natin naiisip na parang ang paraan lang upang sumaya ay dapat tumatanggap ka. That happiness is all about ourselves. But the Bible tells us na may paraan upang ikaw ay sumaya na hindi lang sa pagtanggap, kundi sa pagbibigay. Amen. And most of the times, we are stuck on that idea, making ourselves as recipient, as the only source of happiness. Napapaano ako sasaya kung hindi ko pa nakukuha? But the Bible is very clear na pwede ka rin maging masaya sa pamamagitan ng pagpapasaya ng iba. Paano ko naman mapapasaya kung ikaw, paano ka naman magpapasaya kung ikaw ay naghihintay, kung ikaw ay naghahangad, at kung ikaw ay wala pa? Remember that God will never leave you empty. There's always content in your life that you can give to others so that you will make others smile, at mismong sa iyong buhay, gawin mo yun upang ikaw ay maging masaya. Manage and maximize your content. Ano yung content na natitira sa'yo na pwede mo pa rin i-share sa iba? Na pwedeng maging kalakasan ng iba? That's encouragement. When we say encouragement, it is the act of giving someone support, confidence, or hope. The word encouragement, nandun yung salitang courage. Yung ikaw ay maging kalakasan, magpapalakas ka ng loob sa pamamagitan ng iyong suporta or pagbibigay ng pag-asa. Isang bagay na minsan hindi natin natutuklasan, isa sa mga susi ng kaligayahan. Encouragement. One good thing about encouragement or encouraging others is that it is not limited or bounded to material possession. Hindi lamang yung meron at saganang material ang pwedeng mag-encourage sa buhay. It is not bounded by your position. Hindi kailangan mataas ang iyong pinag-aralan, ang iyong trabaho. Although, makatutulong, pero hindi bounded doon. And it is not bounded by power to be an encouragement to others. Ano man ang content ng iyong buhay, ay pwede nating gawin upang ito'y maging bahagi or maibahagi sa iba at maging kalakasan sa kanilang buhay. Encouragement.
sa ano-anong bagay at ano-ano mga content ng iyong buhay ang pwede mong maging bahagi sa iba upang maging masaya siya at maging masaya ka rin sa iyong buhay. Unang-unang bagay, encouragement through your worst. Pagpapalakas sa pamamagitan ng iyong mga pinagdaanan. Psalm 34:19. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Ito po yung wika ni Haring David, na bagamat siya'y reflect and as they see your life, tingnan mo nga itong si kapatid na ito, hindi rin naman siya nagtagumpay, nawalan din naman siya ng trabaho, pero binuhay din siya ng Panginoon, nawalan din siya or bumagsak din siya sa exam, pero hindi siya sumuko. 'Di ba? Nawalan sila ng bahay, pero nabubuhay. Yung ating mga worst things sa ating pambuhay, yan po ay mga gagamitin din ng Panginoon upang mapasaya yung iba. Sa panahon ng kalang kalungkutan, meron silang paghuhugutan na yung ating buhay ay isang patotoo na kung saan God delivered us from them all. That many are the afflictions. Your worst can be your win. It can be your testimony. Kaya nga po yung word na testimony, nandun yung salitang test. Okay? Nandun yung salitang test na makakapagpatotoo ka lamang malibang naramdaman mo, naranasan mo, at naipasa mo. It cannot be your testimony unless you pass the test. Ano yung mga pagsubok sa buhay mo na dinaanan mo, naranasan mo, at napagtagumpayan mo, yan po ay pwedeng maging encouragement sa iba. Just look at yourself, di ba? And to your neighbors, maaring may mga pagkakataon na ikaw ay may pinagdadaanan, pero pag nakita mo siya, nalaman mo ang buhay niya, nai-encourage ka. Di ba? Pag makikita mo na itong kapatid na ito, nagpapatuloy, pagkikita mo itong kapatid na ito sa kabila ng kahirapan, masaya pa rin, nai-encourage tayo sa buhay. Kaya nga ang ating pong presensya dito, sa totoo lamang, maaring tayo ay gayak na gayak, maaring tayo ay bihis na bihis, maaring tayo ay ngumingiti, pero lahat tayo ay dumanas at dumaranas ng pagsubok. But every time we see each other, nagiging patotoo na sa kabila ng itong taong ito, galing din naman sa karamdaman, itong taong ito, nawalan din naman ng mahal sa buhay, itong taong ito ay nagkaroon din ng mga failures, nagkaroon din ng karamdaman, pero ito ang kanyang buhay ngayon sa biyaya ng Panginoon, buhay at nagpapatuloy. 'Di ba? Encouragement. Hindi lamang ito bounded do sa mga may position, may possession, may mga power. Encouragement. Nawa ang buhay natin ay maging patotoo sa buhay ng iba. Pag nalulungkot ka, pag kulang ka sa buhay, tingnan mo yung mga nasa paligid mo. Tingnan mo yung mga kapatiran mo. 'Di ba? Pagka nakukulangan ka sa iyong buhay at hindi ka masaya, 'di ba? Tingnan mo na lang ang buhay ng Tatay John, ng Nanay Haning. 'Di ba? Kung ano lang yung mga meron, pero pag tatanungin mo sila, nakangiti, masaya. Ikaw, nawalan lang ng konting bagay, nawalan lang ng konting possession sa iyong buhay, ikinalungkot mo na. Look at others, di ba? Kung titingnan mo yung buhay ng gantong kapatid, makikita natin ang Aceveda family, bagamat nawalan ng titirahan, pero buhay pa rin, nagpapatuloy pa rin, umuusad pa rin. Kung dadaan man ako sa mga ganung pagsubok, sapat ang biyaya ng Panginoon. Look at others. Nawa yung ating pambuhay ay maging isang patotoo na bagamat merong pagsubok, pero merong Diyos na nagtatawid sa ating buhay. May your test become your testimony. Become your testimony. Sapagkat your worst can be your win. Yung ating mga worst sa buhay, isang bagay na pwede nating i-share upang tayo ay magkaroon ng magbahagi ng kaligayahan at kalakasan. 'Di ba? Kita nyo, di ba, bakit tayo ay nahuhumaling at marami ang natutuwa at marami ang nahahamon sa maalaala mo kaya? Di ba? Kasi, naaalala natin yung mga pagsubok. Hindi naman ibibida sa maalaala mo kaya yung katagumpayan. Nandun yung mga worst thing na happen sa buhay niya, yung mga taong ganito ang pinagdaanan, pero napaglabanan. Ganon din po sa ating pambuhay. Sa ating pambuhay, anuman yung mga naging test mo na naipasa mo,
Look for someone who is weak. Look for someone who needs support. Look for someone who is at their worst. May your worst become your testimony at maging patotoo upang maging kaligayahan sa iba. Sapagkat the more that you are surrounded with people who are encouraged, strengthened, and happy, the more that you have atmosphere na masasaya, magiging masaya ka din. Kasi napakahirap pag ang mga tao sa paligid mo ay malulungkot sapagkat sila ay may nasa pagsubok. Kaya tungkulin din natin na pasayahin ang mga taong nasa paligid natin nang sa gayon, kung tayo man ang lumungkot, meron din namang mga magpapatotoo at mag-share sa atin ng kaligayahan nila sa buhay. So what is your worst na masasabi mong naging win mo sa iyong buhay mo? Yung akala mo talagang walang-wala na, pero through your testimony, magiging hamon sa iba. Encouragement through your words. Pangalawang bagay, you can encourage through your words. Ephesians 4 verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying or strengthening, that it may minister grace unto the hearers. Mga libreng bagay na pwede mong ibigay, your words or your testimony. Pangalawa, your words. Let not corrupt communication proceeded out of your mouth. We correct, we rebuke, but we also exhort and encourage through our words. But that which is good to the use of edifying. Pangalawa, yung pamamagitan po ng ating salita. Yung simpleng mga salita na makapagbibigay ng hamon sa iba. Yung wala ka mang maibigay, pero sabihin mo, kapatid, naunawaan ko ang iyong pinagdadaanan, napakalungkot, pero alam mo, wala man akong maibibigay, pero nais kong ipanalangin kita at ipinapanalangin kita. Words of encouragement. Sa mga buhay natin, alam mo, may mga pagkakataon na talagang may mga tao na kung saan talagang tayo ay kailangan natin ng mga correction, kailangan din natin ng mga rebuke, pero kailangan din natin ng compliment. Kailangan natin ng mga salita na mag-i-encourage sa atin. Di ba? Na kaya mo yan, okay lang yan, makakaraos ka dyan, lilipas din yan. Yung mga words natin, na kung saan minsan iniisip natin na parang it's all about us, na dapat ako yung nakakarinig, dapat ako lagi yung binibigyan. May mga words sa iyong buhay na pwede mo rin gawin sa iba. Hindi lang words of encouragement, but even words of compliment. Makapagpapasaya sa iba. Yung simpleng pagbati, di ba? Yung sa araw na ito, may binati ka, uy, ang ganda mo. Di ba? Ang ganda ng damit mo, para kang gift wrapper. Ay, hindi pala. Ang ganda ng iyong bihis. Di ba? Parang kakaiba ka ngayon. Di ba? Blooming ka ngayon. Hindi sa pangbobola yon, pero gumagamit ka ng mga salita to lift up someone. Di ba? Na kamusta ka? Yung mga simpleng salita na pwede mong gamitin upang encourage ang bawat isa. Hindi lang, it's not all about you na ikaw lang yung kinakamusta, ikaw lang yung binabati, ikaw lang yung binibigyan ng compliment. Tayo ay magkaroon ng mga salita, yung mga simpleng salita, di ba? Yung pagpasok mo ng opisina, babati ka. Yung pagpasok mo ng opisina, ipipraise mo sila or sabihin natin may maganda kang sasabihin sa kanila, nakakabuhay, di ba? Pero isipin mo, yung paggising mo pa lamang, ang dami mo nang naririnig, konsumisyon na agad, mga reklamo na agad, mga ganito na agad. Kailangan din natin yung mga yon, pero minsan, ang tawag natin doon, nagiging toxic tayo. Nagiging toxic tayo sa bahay, nagiging toxic tayo sa trabaho, nagiging toxic tayo sa ating mga hinahanap natin. Hindi para tayo ay ihele or tayo ay ma-comfort masyado, pero hinahanap din natin yung mga tao na maganda ang lumalabas sa bibig. 'Di ba? Even kung ikaw man nga ay nagse-sermon or nagre-rebuke, matapos mong i-correct, wag mong tapusin sa mga salita na negatibo. End your conversation with positive, 'di ba? Kung meron ka mang i-review, kung meron ka mang sasabihin hindi maganda, tapusin mo sa pamamagitan ng maganda. 'Di ba? Pwede mong batiin, halimbawa, may nakita ka halimbawa, Jiro, ba't ganyan ang buhok mo ngayon? Para kang nasa sabong. Okay? Pero ang ganda ng relo mo.
Yan, meron pambawi. Di ba? Ganun tayo. The power of words, encouragement. Alam nyo, pag ang laging lumalabas na lang sa atin, problema. Parang ang laging lumalabas na lang sa atin, mga hugot sa buhay. Parang ang laging lumalabas na lang, negatibo. Lalayo ang tao sa atin. And if the people surrounds us is not happy, di ba? One way of contentment is through companionship. Tungkulin mong paligayahin din ang mga taong nasa paligid sa'yo. Kaya mga asawa, kahit hindi masarap ang luto ng misis nyo, sabihin nyo, ang sarap. Pag ngumiti yan, pero sabihin nyo, ang sarap, wag nyo na lang uulitin. Hindi. Okay? Pasayahin nyo. Di ba? Kahit minsan may mga mistake, kahit minsan, yes, you correct them, yes, rebuke them, but think of something, positive words that will lift them. Yung magtataas sa kanila, yung mag-i-encourage sila, the power of words. The power of words. Na sana, sabi katulad po nito, that it may minister grace unto the hearers. Kawikaan 12:25, nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balitay may dulot na kasiglahan. Heaviness is the heart of man, make it stoop. But a good word maketh it glad. Maketh it glad. Yung simpleng pagbati, yung simpleng pagsasabing thank you, yung simpleng pag-appreciate, di ba? Hindi mo kailangan ng material, hindi mo kailangan ng mga position. May mga bagay na pwede mo pa rin ibigay in spite of your circumstances, and one of them is your words and even your worst. Pangatlong bagay na pwede mong ibigay upang maging masaya ka at maging masaya sila is through your works. Through your works. Meron tayong mga tinatawag na moral support, pero meron din tayong hinahanap minsan at kayang ibigay na physical and material support. I have showed you all things. How that is laboring, you ought to support the weak. Na pag may mahina, pag may kulang, tulungan mo. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Mas mabuti na ang ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang tumatanggap. Yes, masaya, pero dapat naiintindihan mo na hindi lang masaya yung pagtanggap, masaya pag ikaw na yung nagbibigay. Sometimes we take it as too much responsibility. Bakit ako na lang? Bakit ako yung laging ganito? Kapatid, tingnan mo yung other side. Mapalad pa rin kasi ikaw pa rin yung nagbibigay, hindi ikaw yung nanghihingi, hindi ikaw yung daluyan at hindi ikaw yung pinapatakan. Kung ikaw man ay dumating sa punto ng iyong buhay na ikaw ay masaya, ikaw ay malakas, ikaw ay may kakayahan, ang isa sa mga susi niyan, ang luklok ng katagumpayan at kasiyahan ng mga bagay na yan, ay yung ikaw ay maging bahagi sa pamagitan ng pagbibigay. Through your works, by giving your time. By giving your time. 'Di ba? Yung hindi lang through words, yung simpleng encouragement by giving your time. Yung halimbawa, may nangangailangan ng kausap, sige, pwede tayong lumabas, kausapin mo ko. Pwede bang makahingi ng tulong? Kailangan lang namin ng saglit na magbabantay ng bahay. O sige, you can give your time. Pwede bang makahingi ng tulong? Nasa ospital kami, ay kailangan ko lang ng saglit na kapalit at kukuha lamang ng damit. I have my time. Through giving your time. Yung pakikisama mo lang, yung pagbibigay mo ng oras sa mga tao, that's an encouragement for them. May mga pagkakataon na minsan ang kailangan lang ng tao ay ang iyong panahon, ang iyong kasama. So through your works, hindi lang moral support, hindi lang by words, hindi lang by sharing your testimony, yung simpleng panahon. Kaya nga yung mga tao na nakakasama natin, na nagbibigay sa atin ng panahon, give value to them. It encourage us by giving your time, by giving your talent or your strength. Yung isa, hindi lamang panahon ang kaya kong bigay, ay total, nandito na rin lang naman ako, tutulong na ako. Diba? Mga kapatid, meron pong maglilipat ng bahay, baka meron pong available. O sige, I can give my strength, I can share my talent. Ano bang mga kulang dyan? Ano bang mga pwede dyan? Di ba? Manunulungan ako, tutulong ako. You can share your talent and even your treasures. Kung ikaw naman ay sumosobra at sagana, minsan, darating sa punto ng buhay mo, na makikita mo parang at the peak of your life, parang
Lalo pa pag nakuha mo na lahat, pag natikiman mo na, pag napuntahan mo na, hindi na ganun kasaya. Minsan nga, pag nakakausap ko, di ba, yung mga young people, sabi ko sa inyo, huwag niyong madaliin minsan yung buhay, sapagkat pag nakukuha mo na yung mga bagay-bagay, kumikitid na yung kaligayahan mo. Lumiliit na yung kaligayahan mo. Pag napuntahan mo na ba yung mga lugar na ganito, pag nakainan mo na ba ito, pagka nakuha mo na ito, lumiliit na. Pag na-possess mo na yung mga bagay na yun, pag naabot mo na yung mga posisyon na yun, ano yung isang bagay na magpapasaya sa'yo? Minsan, pag na-achieve mo na, ang makapagpapasaya sa'yo ay papaano naman sila pasasayahin. Yung words na, sana sila din. Sana sila din. Na, pag naranasan mo na, sana hindi lang ako. Sana makain din nila to. Sana mapuntahan din nila to. Sana magkaroon din sila nito. By sharing through your works, sharing of your treasures. Minsan sa ating buhay, ano man ang meron, hindi man labis, subukan mo rin na maging pagpapala sa iba sa pamagitan ng pagbibigay. 'Di ba? Mga simpleng gestures na kung sobra ka naman at natutuwa ka, kahit maliliit na bagay, magbigay ka ng mga simpleng bagay, magbigay ka halimbawa ng chicharon, samahan mo ng suka, abay, hindi ka makakalimutan ng taong yun. Yun lang yung kaya ko di ba? May mag-aabot sa'yo ng prutas, may mag-aabot sa'yo ng ganito, mga simpleng bagay na ipinakikita mo sa sarili mo na hindi ka lang lagi tumatanggap, meron ka rin na ibibigay, maliit man, ito yung makapagpapasaya sa'yo by sharing your treasures. Di ba? Masarap minsan sa isang taon meron tayong kakaibang pinasayang tao sa ating pambuhay. Di ba? Naalala ko dati nung ako'y nasa Mandaluyong, pag ako'y pumupunta ng Mandaluyong, ang isa sa aking unang kinakainan ay yung mang inasal. Pastor, bakit mang inasal? May mang inasal na dito. Kasi dito walang pork. Yung barbecue, bawal dito yun Hinahanap-hanap ko yung pork mo. Kumain ako minsan doon, pork mang inasal. Malapit lang ito sa hotel. Diba? Meron tong ang sipag, talagang hindi mo pa tinatawag, nandyan na yung nakaabang na yung rice, di ba? Tapos talagang aabutan ka pa ng tissue. Ano pa lang parang estudyante pa lamang yung batang yon, parang natuwa lang ako. Natuwa lang ako doon sa batang yon. Sabi ko kung sa mga mamahaling ang restaurant na mamahalin ang sweldo nito, nagtitip ako. Bakit di ako magtip dito sa batang ito? Wala naman nagtitip sa mang inasal. May nagtitip ba sa mang inasal? Di ba? Di ba? Bumunot ako, sabi ko yung tip na kahit papaano ay may bagay at hindi niya rin naman makakalimutan. Hindi naman laging ganun. Nag-abot ako ng 500. Di ba? Malaki na sa akin yun, malaki na rin sa kanya yung 500, di ba? Pero hindi niya makakalimutan yun. Sa buhay niya. Talagang kita ko yung kasiyahan. Nung kinabukasan, bumalik ako. 3 na nagse-serve sa akin ngayon. 3 na. Talagang may hawak ng yung sa kanin. Sabi ko, patay tayo dito. Di ba? Di ba? Yung mga simple na sa'yo, parang maliit lang yun, pero sa iba, napakalaking bagay na noon. Hindi nila makakalimutan yun. Di ba? Kakaiba yung kaligayahan na alam mong sa kanila, sa'yo, maaring maliit na lang ang value nito, pero sa kanila, malaking bagay ito. Di ba? Mga simpleng kasiyahan. Hindi naman lagi. May mga moments sa iyong buhay, di ba? Pag birthday mo, imblis na ikaw lang, meron kang pasasayahin, meron kang makikita diyan, or kung ano pa man. Naalala ko dati, pag December, hindi ako masyadong nagpapapasko sa mga nangangaroling dahil minsan ang aga pa, November pa lang, bihira lang, pero pag nagpapapasko ako, namimili lang ako ng ilan, but I give value. Diba? Diba, may mga batang namamasko, sige, kayo ang napili, diba? Kayo ang napili, pakakantahin mo, bibigyan mong ganyan, imbis na bigyan mo ng 2 piso, bigyan mo ng minsan yung hindi nila makakalimutan, 100. Diba? Pero hindi naman laging ganun. Tsaka na uli, next year na uli yung iba, 200, yung tatatak sa kanila. Diba? Minsan, meron akong barya dyan. Ang dami, nasa 1,000 din ata. May nangangaroling sa baba. Di pinakanta ko. Kaysa naman bumaba pa ako, binuhos ko ng binuhos sa 3rd floor. Kita mo naman talaga yung mga batay, parang mga naliligo sa ulan ng barya. Kahit tumatalbog sa ulo'y nakangiti. Hindi nila makakalimutan yun. Ang problema, kinabukasan, tinuro, dun sa bahay na yun, umuulan ng salapi. Wala na, sarado na ang pintuan ng langit, di ba? May mga pagkakataon sa buhay mo na hindi laging sa pagtanggap. Ano ba yung meron ka? Kasi alam mo, pag ikaw ay nagbibigay,
Kahit hindi ka man sagana, nararamdaman mo sagana ka eh. Kaysa naman ikaw ay sagana pero laging tikom ang iyong kamay, nararamdaman mo salat ka sa buhay. Look for someone na pwede mong pasayahin. Tingnan mo ang kanilang buhay kung ikaw ba ay sobra-sobra na. Kayo ba, minsan pag kumakain ng masarap, naiisip mo, sino ang isasama ko rin dito? Sino ba ang pwede kong makasama pag mga nasa gantong lugar? It's not all about yourself. Siyempre, pag nagsisimula ka pa lang, puro sa iyo, pero isa sa mga kaparaanan upang ikaw ay maging maligaya ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kung ano ang meron ka. Matutong magpasaya sa iba. At alam nyo, kung hindi man lahat ng tao ay tinatawag nating nagkakaroon ng utang na loob, pero hindi yan nakakalimot sa anumang ginawa mo. Hindi man nila laging nasusuklian, hindi ka naman lagi nilang nababalikan ng utang na loob, hindi yan nakakalimot sa kung ano man ang ginawa mo. At kung ikaw ay nagtanim ng bagay na binigay, pag sila naman ang nagkaroon, sila ay magiging kasangkapan upang i-encourage ang bawat isa. The power of encouragement sa ating pambuhay. Encouragement, contentment, and acknowledgement. Pangapat na bagay upang ang tao ay maging masaya sa pamamagitan ng word na development. Okay, puro ment yung ating pinag-uusapan. Meant for you. Development. Na dapat ang tao ay nakikita niya rin yung salitang contentment. Kontento ka sa kung ano ang meron ka. Pero hindi ibig sabihin, makontento ka na. Nangangarap ka pa rin sa buhay. Tinitingnan mo pa rin ang mga development na nangyari sa iyong buhay. If you want to be happy, there should be development in your life. 2 Chronicles 15 verse 7 sa Tagalog. Ngunit magpakatatag kayo at huwag masiraan ng loob. Gagantimpalaan kayo dahil sa inyong mga ginagawa. Development na dapat sa buhay natin, meron pang nade-develop. Meron pa pong nangyayari. Meron pa tayong napoposes. Meron pa tayong nararating. At meron pa tayong na pinapangarap. Development. Speaking of development, unang pinakang maganda, you should learn first to celebrate past wins. Pinag-usapan natin, di ba? Past wins. Para ikaw ay maging masaya sa buhay. Speaking of development, o wala pa yung ngayon, hindi pa dumating, hindi pa nangyayari. Or kung meron ka mang pinapanalangin pero hindi development na nangyari, bumalik ka rin naman sa mga development ng iyong buhay. Ano yung mga naging pagpapala? Tingnan mo rin ang buhay mo noon. Alam nyo, sa kabila ng bawat isa magpapatotoo, napakahirap ang buhay ngayon, compare noon. Pero ang katotohanan, when it comes to development, maraming pagpapala ang nangyari sa ating pambuhay. Balikan nyo na lamang, lagi kong sinasabi, balikan nyo na lamang yung mga litrato nyo 15 years ago. Mukha kayong hindi kumakain. Di ba? Mukha tayong parang salat na salat. Pero ngayon, di ba? Development. Na kung minsan parang kung kailan bakit parang tumatanda, tsaka lalong gumaganda, tsaka lalong nagiging blooming. That's development sa ating pambuhay. Development. Tingnan mo na lamang ang iyong bahay. Ako'y naniniwala for the last 15 years, meron na dagdag na kasangkapan dyan. At kung ikaw man ay nawalan, yan ay papalitan. Development. Tingnan na lang natin sa labas ng ating church, di ba? Kung babalikan nyo sa panahon ni na Ate Raquel, sa panahon ni na Kuya Perdi, abay, mapalad na ang may motor. Di ba? Pero ngayon, nagkakagulo tayo saan magpa-parking. Hindi lamang motor, hindi lamang tricycle, may mga sasakyan, may e-bike pa. Di ba? That's development. Tingnan nyo ang mga motor nyo, ang gaganda ang mga sasakyan nyo. Development, pastor, wala pa rin. Pero at least, hindi ka na naglalakad, namamasahe ka na. Development pa rin yun. Na dati, mga development, di ba? Appreciate small wins. Or celebrate past wins sa ating pambuhay. Ano yung mga development na masasabi mong hindi man ngayon, hindi man bukas, pero pinaranas din naman sa akin ng Diyos noon? Sa mga nakatatanda, hindi man ganun ang kalakasan mo, pero kung babalikan ng nakaraan, naging malakas ka din.
Diba? Hindi man kayo kompleto ngayon, pero nung nakaraan, naging kompleto ka rin. Hindi man ikaw ang nasa taluktok ng iyong katagumpayan o position mo noon, ngayon, pero nakaranas ka din. Celebrate past wins. Kasi kung titingnan natin yung mga nakaraan nating katagumpayan, hindi natin makikita ang buhay natin na zero tayo. Dumaan din naman. May mga moment din naman na talagang tayo ay pinaranas ng Diyos sa mga ganung punto ng buhay. At kung talagang loloobin pa ng Diyos, kung nagawa noon, baka pwedeng maulit pa ngayon. Celebrate past wins. Ang mahirap kasi sa atin, laging nakatingin na agad tayo. Ano yung wala ngayon at ano yung gusto ko sa hinaharap. Minsan maganda rin, in order for you to develop, balikan mo ano yung na-develop na nung mga nakaraang araw mo. Ano yung mga na-develop na sa iyong mga buhay. Develop past wins. Appreciate small wins. Tingnan mo rin yung mga maliliit na bagay na na-accomplish mo, na na-achieve mo sa mga puntong ito. Okay? Small wins. Yung isa ay tinitingnan natin yung mga long term na paparating pa lang, yung mga big goals, pero tingnan din natin yung mga small wins sa ating pamumuhay. Yung mga at least, di ba, kahit papaano, small wins. Sa mga nag-aaral, di ba? Small wins, hindi nyo napapansin, nakakalahating taon na kayo. Sa mga magulang, kalahating taon na rin kayo nagpapabaon. Small wins. Ang tinitingnan agad natin, naku po, may pang-matrikula kaya ako sa susunod, may pagkain pa kaya. Tingnan mo rin, naging matagumpay ka sa mga maliliit na bagay. Small wins sa iyong buhay. Na-increase ka kahit 40 pesos ang dagdag, small wins. At least may nadagdag kahit papaano. Ano yung mga bagay na kahit maliliit lang, okay na rin, tagumpay na rin ito, may development din kahit papaano. Diba? Meron din naman kahit pa konti-konti, umuusad din naman ang buhay. Kahit pa konti-konti. Celebrate small wins. Pag ang lagi lang nating tuon ay yung mga big moment, minsan ilan lang yun. At minsan, bibihira lang yun. We should appreciate even small things in our life. Yung sa maghapon, di ba? Nakauwi kang ligtas, hindi ka na aksidente. Pag uwi mo, walang karamdaman ng iyong mga anak, small wins na yun. Actually, that's big wins, pero maliliit na bagay na minsan hindi natin nakikita. Mga simpleng rekado ng buhay na minsan yun ang nagpapalasa at nagpapasaya. Celebrate small wins. O meron tayong mga goal na malalaki, meron tayong goal na kung saan ay ito yung ating mga gustong for long term, pero tingnan din natin yung tagumpay natin sa bawat araw. Yun lamang ikaw ay sa gabi ay makatulog at sa umaga ay makagising, isang tagumpay na yun. Diba? Small wins. Sa inyong mga anak, diba? Hindi man magka-honor pero nakatapos, small wins na rin yun. Tagumpay na rin yun at least. Diba? Maraming mga simpleng bagay na minsan hindi natin nakikita pero sapat na para ipagpasalamat sa Panginoon. Kung yung small wins nga sapat na upang ipagpasalamat, ikaw pa kaya na merong big wins? Ikaw pa kaya na kung tutuusin, ang laki ng pagpapala sa buhay? The worst thing that can happen to your life, nasa panahon ka ng tagumpay at pagpapala at kalakasan, pero hindi mo pa rin ma-appreciate ang buhay. Yun ang malungkot. Na minsan, kinakain pa rin tayo ng mga bagay na hindi pa dumarating at mga bagay na wala sa atin rather than appreciating what we have. Kaya nga minsan, doon mo makikita yung salitang contentment na bakit siya, ganito lang naman, bakit siya, simple, ito lang naman, pero okay, pero bakit ganito? In spite of material things, in spite of parang hindi ako masaya. Celebrate small wins, and how much more kung talagang yan ay big wins sa iyong pambuhay. Celebrate. So, development, sineselebrate mo yung nakaraan, ina-appreciate mo yung kasalukuyan, ina-anticipate mo rin naman yung hinaharap. Anticipate your future wins. Anticipate. So, ibig sabihin nito, okay, tapos na yon. Nakapag-reminisce na ako, nakita ko na rin kung ano meron ngayon, ano namang susunod? Alam nyo, sa ating pambuhay, di ba, sabi ng Panginoon, without the vision, the people perish. Pag ang tao wala nang dinidesire, wala nang pangarap bukas, wala nang gustong gawin,
the people perish. So, don't limit yourself. Siyempre, pag mga bata pa, punong-puno ng pangarap. Pag umiidad po tayo, meron pa rin tayong mga simple at mga maliliit na pangarap. Diba? Kahit yung pangarap na may mga linulok forward pa rin tayo sa ating buhay na kahit maliliit na bagay lang na magpapasaya sa atin. Diba? What is your anticipation for the future? Ano yung ina-anticipate mo na gusto mong mangyari sa iyong buhay? Ito naman, iba't ibang bagay. Sabihin natin maging material tayo. With regards to possession, ano yung bagay na ina-anticipate mo na gusto mo magkaroon ka for the next 2 years? Anticipate. Gusto kong magkaroon ng bagong cellphone. Gusto kong ma-upgrade naman yung aking motor from 2 wheels to 3 wheels. At yung 4 wheels to 5 wheels. Okay? Ano yung mga bagay na ina-anticipate mo? When regards to possession, wala namang masama dyan kasi it boosts you. Nagpapabuhay sa'yo, ito yung nagli-lift up sa'yo, nag-encourage sa'yo. With regards to possession, o yung aking tanim, dati may alaga akong 2 baboy, ay ngayong ika-2 taon, gagawin kong 4. Meron tayong mga linulok forward, kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagsisumikap with regards to possession. Ngayong magpapasko, ano yung gusto ko, ano yung, di ba? Mga simpleng bagay na ina-anticipate mo din na sana meron ka. Di ba? Kaya nga meron tayong mga tinatawag, Philip, na add to cart. Ina-anticipate mo pa lang naman. Wish list pa lang naman. Pero sana magkaroon ako ng bagong kaldero. Sana mapalitan naman yung aming bedsheet. Sana mapalitan yung aming kortina. Mga simpleng bagay na ina-anticipate mo din na meron kang linulok forward sa iyong pambuhay. Mga bagay na kaya mo lang at simple lamang. Diba? Kaya nga nung Friday, nung Wednesday, nung sharing time tayo, nagpatotoo sa aking patotoo. Diba? Ang isa sa aking kaugalian, by the end of the year, tuwing January, naglo-look forward ako, pinopost ko lahat ng mga blessings. Pero nagno-notes din ako, ano yung mga anticipation ko para sa taong ito. With regards to possession, position, everything. Sa possession, isinusulat ko talaga specific yung mga gusto kong makamtan sa taong ito. Diba? Sabi ko nga, sinusulat ko, gusto ko magkaroon ng 3 barong sa taong ito, 1 pantalon, 2 pantalon, 1 sapatos, ma-repair ang cellphone. Ano yung mga gusto mo? Isulat mo lahat, yung iyong anticipation. Mga simpleng bagay. Gusto kong magkaroon ng bagong damit, gusto kong magpalit ng brief. Okay? I-anticipate nyo yun. Ano ba yung mga gusto nyo kung gusto nyo namang mas malaki-laki, this year, di ba? Magkakaroon kami ng tricycle. Anticipate. Para yan din yung magiging sigla mo sa buhay na magsusumikap ako kasi may ina-anticipate ako sa aking pambuhay. Ano yung anticipation of your possession? Iba naman yung salitang pagiging contentment na wala na akong gusto. Kung ano lang yung meron, totoo yun. Pero dapat, may pangarap ka pa rin. May ina-anticipate ka pa rin na kahit pa konti-konti. Kasi kung meron kang linulok forward, may titingnan ka. Pero kung wala ka nang tinitingnan, di ba? The people perish. Ipipikit na lang natin yung ating mata. Anticipate for something, di ba? Possession. Not just possession, anticipate for position. Ano yung mga bagay, posisyon ng iyong buhay, na gusto mong magbago at mag-develop sa buhay na ito for the next 2 years? Position. Ano yung ina-anticipate nyo? Mga kabataan, after 2 years, may gagraduate na ba sa inyo? O kayong mga graduate, ano ang ina-anticipate nyo? 2 years from now, nasa bahay lang? Diba? Nag-anticipate kayo, teka lang, sana makapasa ng exam, sana magkatrabaho, saan ba ako magtatrabaho? May ina-anticipate ako, position. Diba? Sa ating po mga nagtatrabaho, ina-anticipate mo din. Ano kaya? Kung mag-i-increase ba ako? Kung di man mag-i-increase, ano kaya yung pwede kong ipangdagdag dito? Anticipate with your position. Meron tayong linulok forward na nagpapasaya sa ating pambuhay. Not just position, na kung saan ito lang yung aking position sa mga trabahong pinag-uusapan. Where will you position yourself? Anticipate. Development. San kaya ako? Dito pa rin kaya ako? San kaya ako pupunta? Diba? Position. Not just position, not just anticipate your possession, but anticipate your passion. Ano yung mga bagay na kung saan
nagpapasaya sa'yo at dating nagpapasaya sa'yo o magpapasaya sa'yo na pwede mo pang gawin upang ikaw ay maging masaya? What is your passion? Anticipate. Develop that passion. Diba? Balikan mo. Dati-rate, nakakapagganto pa ako, nakakapaghalaman pa ako, pero ngayon hindi na. Dati-rate, nakakapag-drawing pa ako, pero hindi na. Dati-rate, nakakapaghayo pa ako, pero hindi na. Ano yung mga nagpapasayo sa dating passion mo, gusto mo, pero siguro dahil minsan naging sobrang busy ka na, nagkakaroon ka ng karamdaman, umiidad ka na, balikan mo. Lagyan mo ng entertainment din ang buhay mo. Ano yung mga passion na, kung talagang passion mo, dati umaawit, bumalik ka sa pag-awit, wag mong gawing routine lang yung paulit-ulit. Sabi nga, 'di ba? If you don't want the sum total of your life, change your equation. If you don't want the sum total of your life, change equation. 5 plus 5 equals 10. 5 plus 5 equals 10. Ang gusto mo 15. Baguhin mo yung 5, palitan mo ng 10. 10 plus 5 equals 15. Change your equation. Ganon din sa buhay. Minsan pag ang equation ng buhay natin, paulit-ulit, nabe-burnout na tayo. Kakain, tutulog, gigising, tatrabaho, kakain, tutulog. Wala paulit-ulit. And you don't want the sum total. Dagdagan mo ng kaunti. Ano yung pwede kong idagdag na passion? According to my time, to my availability, according sa aking kakayahan, ano yung meron ako? Diba? Magdagdag mo ng passion, pampasaya sa ating mga senior. Diba? Magtanim kayo ng balatong. Maya abangan kayong sisibol. Diba? Kahit papaano, merong konting ginagawa. Huwag yung hayaan na maging routine lamang yung paulit-ulit na buhay. Kung yan man ay sa trabaho, dagdagan niyo yung passion nyo. Huwag kayong makontento na at least nakapag-check-in ako, nakapag-check out. Kung yun lang talaga at hanggang dun lang, ano pa yung pwede kong gawin dito? Na mapapansin ko naman na hindi lamang hanggang dito lang yung kaya kong gawin, nagde-develop ako sa aking buhay. Develop your passion. Again, development. Celebrate past wins. Balikan mo yung mga nakaraan. Appreciate small wins and anticipate your future. Mangarap ka din ng mga bagay-bagay. Balikan mo yung mga bagay-bagay at i-celebrate mo yung kasalukuyang mga bagay-bagay. Ano yung iyong mga past wins? Ano yung iyong mga small wins? At ano yung mga ina-anticipate mo sa iyong pong buhay? Mga bagay na nagpapasaya sa ating pong buhay. Diba? Sa ating church, natutuwa tayo na bagamat tayo ay church, we are not corporate, sinasamahan din natin ng mga bagay na pampasaya ang ating iglesia. Diba? May mga pagkakataon na tayo may fellowship, may mga sports program, may mga pagkakataon na may mga outing, at may mga pagkakataon na may mga retreat pa nga. Sapagkat, iniisip natin na we should also enjoy the fruits of our labor at enjoy din naman natin na ang ministry ay hindi lamang patungkol sa kung papaanong tayo ay naghahanda at papunta sa langit, kundi ito ay pag-enjoy din ng buhay ng Panginoon na meron sa atin. So kung babalikan natin, kagabi binalikan ko yung mga past wins, mga past pleasures and enjoyments sa ating church. And one of them, yung ating mga trip. Diba? Noong 2017, unang beses na nagbiyahe, yung ilan sa ating mga officers and members sa Laguna, sa Enchanted Kingdom. We celebrate that wins, na hindi lang naman pala ganito yung buhay, nag-anticipate tayo. Yung 2018, nakarating sa Baguio. Di ba? Naaalala nyo ba yung mga pagkakataong yon na kayo ay hindi lang mangyan, kundi kayo ay igorot? Di ba? Babalikan nyo yun. Kaya nga sabi ko sa iyo, hindi man yan yung litratong kasama kayo, meron kayong mga past wins na pwede rin namang magpasaya sa inyo. Na hindi lamang ang buhay nyo ay naging buhay na puro gumigising, kumakain, nagtatrabaho. Meron kayong mga past wins sa inyong buhay. 2019, nakapag-La Union at Ilocos pa. Hindi lamang mga officers, pati yung mga ilang members na able sa ating pong buhay. Bakit tayo nagaganyan? 2020, nag-pandemic. Yun nga yung sinasabi natin, hindi natin laging siguradong buhay. 2021, 2022, 2023, yung pangarap natin na tayo po ay makasakay at makapunta sa ibang lugar sa eroplano. Nakapunta tayo sa Bohol. Sapagkat pinapakita natin na bilang Kristiyano, kung may pagkakataon na tayo ay magkaroon ng kasiyahan
ayon sa ating kakayahan, enjoy din natin ang buhay. Na ang buhay natin dito ay hindi lang biyaheng langit, meron din tayong biyaheng lupa. Diba? Hindi mo kailangan pumunta sa mga ganyang lugar. Kahit pumunta ka lang dyan sa Parang, ang Kalapan, Boracay, masaya din yon. You create, you invest memories rather than material things. Kahit sa inyong mga anak, sa inyong mga asawa, sapagkat yan ay nakakapagpabuhay din ng ating buhay, na makikita mo na hindi lang naman pala puro ganto, may mga ngiti at may mga katagumpayan. At huwag niyong kakalimutan, anuman yung naging position, anuman yung naging possession, anuman yung mga naging passion nyo na nagpasaya sa inyo noon, huwag niyong kakalimutan. Alam nyo, ang isang bagay na wala na ngayon sa mga bahay, Ate Remy, album, frame. Ba't pa nga ba ay nasa Facebook na? Pero alam nyo, ang meta ngayon, nagtatagtag na. May mga videos ng mga OBBC luma na hindi ko napupuno na rin. Pero kung meron kang mga litrato dyan, lagi mo pa rin makikita, nako, di ba, ang saya nito. Di ba, ito nga pala yung mga pagkakataong nasa ganito kami, nasa beach kami, nasa ganito. Celebrate, balikan nyo yung inyong mga nakaraang mga tagumpay. Hindi man laging ganyan, pero meron at merong ganyan sa ating buhay. Depende sa inyong panahon. That is by 2023. Ngayon, 2024, saan tayo pupunta, Pastor? Wala na tayong mapupuntahan. Napuntahan na natin lahat sa Mindoro. Napuntahan na natin, nakasakay na kayo ng eroplano. Okay, saan naman tayo pupunta? Sa Syria. Okay, sa Syria. Enjoy, invest. Diba? Medyo late na nga lang eh. Alam nyo, sa aming family, kami may kanya-kanyang trip. Pero last time, kung kailan wala na ang aming father, first time lang namin nag-family trip. And it was such a great investment. Kaya nga sabi namin sa aming mama, bakit ngayon pa kung kailan pilay na, kung ba't di pa makalakad, sana dati na-enjoy natin itong mga bagay na ito. Sabi namin, kung kaya pa, kung may pagkakataon pa, magbiyahe tayo. Sapagkat darating yung time, talagang ang katotohanan ng buhay, may pera ka man, gustuhin mo man, hindi mo na magagawa yan. No? Take time to enjoy din kung ano lang yung kakayahan sa ating pong buhay. So, we are praying by next year, during the time of the birthday of our pastor, na kami ay nagbabiyahe hanggat kaya pa sa aming pong buhay. So last year, we've been to different places. Sabi ko, nagbabiyahe din naman tayo ng paisa-isa, mag-set tayo ng time. At sabi namin, maganda na sa week ng ng birthday ng aming pastor, doon kami mag-celebrate. So we have our family trip by next year. Pero naisip ko lang, kung kayo ay able at kung inyong gusto at gusto nyong sumama, ay pwede kayong sumama sa inyong buhay. Ano? So, ino-open ko, hindi sa lahat, huwag nyong ipipilit, yung mga young people, tsaka na kayo, bata pa kayo, but I encourage sa mga young people na meron kayong trabaho, pasayahin nyo ang magulang nyo hanggat kaya nyo pa, hanggat kaya pa nila, di ba? Bigyan nyo sila ng memories na kahit pa paano. Ano? So, OBBC, ito po ay i-open namin sa lahat ng OBBC churches at nagbubuo ako ng isang bus. No? Isang bus ng OBBC retreat at we are planning to go to Vietnam by next year. Okay? Bakit Vietnam? Sa Vietnam po, mararanasan yung maging milyonaryo. Okay? Bakit? Isa sa pinakang murang bansa. Doon muna tayo sa pinakang murang bansa ng ating pwedeng puntahan. Ano? So, that will be March 2, especially do sa ating mga sa ating mga kayong mga elder pwedeng pagsama-samahin na dito kahit sino po, kahit sino open. That will be March 2 to March 7. Okay, doon tayo sa norte, sa malamig. Okay, that will be Hanoi, Vietnam, and Ninh Binh. Okay? Magkano naman yan, Pastor? Okay, that is 28,000. Okay, almost all-in package. 4-star hotel, 5 nights, and so on, and kung ano pa man. So, paghandaan natin, without compromising, yung mga personal, again, wag natin ipipilit. Kung meron lang talaga at merong sumusobra at gusto nyo magkaroon ng konting enjoyment sa inyong buhay, hindi pa natin nagagawa ito. Diba? Kaya, tingnan natin, ibang bagay naman. Alam nyo, ibang bagay yung family trip, ibang bagay yung trip ng trabaho, ibang bagay din po yung trip ng church. Alam nyo, kung sa trip at trip lang,
pag galing ka na ng mga ibang lugar, halos pare-parehas na eh. Ang tinitingnan ko na yung kasama eh, sinong mga kasama. At we enjoy this, ano. So, malayo pa, but by September, if you are really interested, ay magda-down po tayo for ticket kasi nagbabago-bago po ang flight, ano. Nakalagay po dyan yung ibang details, down payment, 12,000, and then chop-chop na po yung bandang huli, ano. That's why I want to talk to Sister Roxanne for the flight details, ano. So in our family, 'di ba? Kung matutuloy at kaya pa ng mama, kami sa amin pa lang 18 na kami. Even yung aming relatives, we are planning at least maximum 35 or 40, no? So enjoy tayo. Ate Belen, kung kaya pa, 'di ba? Ate Belen, na-enjoy ngayon, 'di ba? Mga Kuya Jess, mamasyal tayo minsan. Yung pasyal na hindi trabaho, yung pasyal na turista talaga, 'di ba? Ate Joy, para ano naman, hindi naman. Look at this verse. Look at this verse. I'm not tolerating you, ha. Kakainin niya ang bunga ng kanyang paghihirapan. Ang taong ito'y maligaya at maunlad ang pamumuhay. You invest for the future, you save for the future, but you should also enjoy your today sapagkat hindi mo alam ang bukas. Okay? So, I'm inviting you, if you're interested, just message me. Of course, dapat may passport, ha? May passport na tayo. Okay? Malibang sa tawi-tawi tayo dadaan, malibang sa tawi-tawi, ano. Kung hindi man ngayon, may mga pagkakataon pa po, may mga pagkakataon pa, ano. At enjoy nyo, 'di ba? Family, dali nyo ang family nyo kung kaya nyo, 'di ba? Kung kaya nyo mag-asawa lang muna, kung hindi talaga kaya mag-asawa, pagbigyan muna si Mrs., no? Kung kaya ang anak, sama, pag hindi, tsaka na muna. Sabi ko nga sa mga kabataan ito eh, huwag kayong mainggit. Ang dami nyo pang pagkakataon. Kami nga, may mga asawa na nung nagawa namin to eh. Mga adults na kami kahit pa paano. So I'm just sharing to you, bago ko muna i-share sa ibang churches kasi may mga nagsasabi na rin sa Baco, sa Manila kasi masaya to. Parang first time na international field trip ng OBBC churches, ano. So tansyahin nyo lang kung kailan. Kaya po malayo pa lang, linagay na natin para pwede kayong magpaalam or mag-leave. Again, but do not think so much of possessions na parang dito lang tayo nakabase. Sinasabi ko lang, this is one way. This is one way that you can enjoy the fruits of your labor.